Dalawang batang babae ang nag-uusap sa tabi ng lawa. Bigla nilang napagtanto na puno na pala ng mga piranha ang tubig. Dahil sa takot, nagmadali silang tumakas. Ngunit ang agresibong isda ay nagsimulang sumalpok sa kahoy na daungan. Nawala ng paninindigan si Shelby at nahulog diretso sa lawa. Ang pagtalsik ay agad na nakaakit ng isang gutom na kawan. Agad na kumilos si Maddie at hinayla si Shelby pabalik sa daungan. Sinubukan nilang tumakbo, ngunit ilang hakbang pa lamang ang kanilang nalalakad. Nang mabasag ang paa ni Shelby sa isang bulok na tabla, natigil siya. Naglunsad muli ang mga piranha ng isa pang mabangis na pag-atake. Isang sakuna, pareho silang nahulog sa tubig. Isang napakalaking kawan ng mga isda ang lumapit sa kanila. Mabuti na lang at parehong mahuhusay lumangoy ang dalawang batang babae. Naabot nila ang baybayin ilang segundo bago pa man sila makahabol ng hininga. Ngunit bago pa man sila makahinga, may nangyaring kakaiba. Isang piranha ang tumalon mula sa tubig at lumipad patungo sa kanila. Agad na tumugon si Maddie at nahuli ang isda sa ere. Inihampas niya ito sa lupa at binasag gamit ang bato. Matapos ang isang matinding pagpupumiglas, sa wakas ay tumigil sa paggalaw ang isda. Upang malaman kung saan nagmula ang mga halimaw na ito, tumungo si Maddie sa isang eksperto sa isda. Kasama niya ang kanyang dating kasintahang si Kyle, na isang pulis, at ang kanilang kaibigang si Barry. Inihatid nila ang espesimen kay Mr. Carl Goodman para sa pagsusuri. Si Mr. Goodman ay isang kakaibang eksperto na nakaligtas sa Lake Victoria Massacre noong nakaraang taon. Mayroon siyang buhay na isa at isang tangke sa kanyang bahay. Ito ay mas mabangis kaysa sa may isip ng sinuman. Upang patunayan ito, ipinasok ni Mr. Goodman ang isang makapal na bakal na plato sa tangke upang hatiin ito. Naghulog siya ng isang palaka sa kabilang bahagi ng kanyang pane. Nagdududa ang grupo. Walang isda ang maaaring makalusot sa matibay na bakal. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpatahimik sa kanila. Nabaliw ang piranha ng sandaling maramdaman nito ang pagkain. Paulit-ulit itong hamampes sa bakal na plato. Sa loob lamang ng ilang segundo, butas nito ang metal. Nang malapit ng lamunin ng isda ang palaka, hinawakan ni Barry ang maliit na palaka. Dati siyang may alagang palaka at hindi niya matiis na makita itong kainin. Ibinalita ni Mr. Goodman ang masamang balita. Hindi ito mga modernong isda. Ang mga ito ay mga prehistoric piranha na dapat sana ay wala na sa loob ng milyon-milyong taon. Wala siyang ideya kung paano sila muling lumitaw. Dahil wala silang mga natural na mandaragit at napakabilis dumami, malapit na nilang sakupin ang lawa. Maaari pa silang lumangoy sa mga tubo ng paagusan at pumasok sa mga pribadong swimming pool. Napagtanto ni Maddie na sila ay nasa malubhang problema. Ang kanyang amain, si Chet, ay magbubukas ng isang bagong water park bukas na direktang nakakonekta sa lawa. Kung tama si Goodman, magiging isang ganap na dugo ang mangyayari. Inamin ni Goodman na sinubukan niyang babalaan ang mga tao dati, ngunit dahil wala siyang opisyal na kredibilidad, walang naniniwala sa kahit anong sinabi niya. Nang mapagtanto kung gaano kaseryoso ito, nagmamadaling bumalik si Maddie sa lawa. Isinuot niya ang kanyang goggles at sumisid dala ang flashlight upang suriin ang mga drain filter. Sa una, mukhang maayos ang lahat, ngunit nang tumalikod na siya para umalis, biglang samalubong ang isang piranha. Agad na umalingaw-ngaw ang amoy ng dugo sa isang napakalaking kaig. Sa pampang, nakita ni Kyle ang panganib at sumisid upang iligtas siya. Hinayla niya palabas si Maddie ilang segundo bago pa man siya maabyutan ng kawan ng mga isda. Pag-uwi, takot na takot pa rin si Maddie. Sinubukan niyang maligo upang pakalmeyan ang kanyang kaba. Hindi alam na may mga piranha na lumalabas mula sa gripo. Mabuti na lang at nagising siya. Isa lamang itong bangungot, ngunit ang panaginip ay isang wake-up call. Kailangan niyang pigilan ang pagbubukas ng water park. Kung hindi ay magiging isang sakuna ito. Kinabukasan, puno na ng mga turista ang parke. Hinanap ni Maddie si Chet at sinabi sa kanya ang lahat, ngunit wala siyang pakialam. Gumastos na siya ng malaki sa parking ito at ayaw nang gumastos pa. Hindi pinansin ni Chet ang mga babala nito, binuksan niya ang mga water pump. Wala siyang ideya na isang napakalaking alon ng mga piranha ang hinihigop sa sistema. Isang isda ang nakalusot sa isang filter at nakapasok sa pool. Isang batang lalaki ang nagsabi sa kanyang ina na may kumagat sa kanyang binti, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng ina. Sinabi niya sa kanya na gallows lang ito at pinaalis siya.
Nang matikman ng dugo, lumalangoy pabalik ang piranha sa tubo upang isama ang mga kaibigan nito para sa isang piging. Di nagtagal, nagsimulang kumilos ng kakaiba ang pool. Napansin ng isang bisita na may mali at sinabi kay Maddie. Sinubukan ni Maddie. Sa huling pagkakataon na babalaan si Chet na umalis sa parke, ngunit tumanggi ito. Maging si Kyle ay pumasok at sinabihan si Maddie na tumigil sa pag-iistorbo. Sa galit na walang naniniwala sa kanya, nagsimulang sumigaw si Maddie sa mga tao na lumabas sa tubig, ngunit pilit siyang hinayla ni Kyle palayo sa pinangyarihan. Patuloy na nagbibilad ang mga turista na walang kaalam-alam sa panganib. Pagkatapos ay nangyari ang unang kagat. Isang babae ang nakakita ng dugo sa tubig at napagtanto na may mali, ngunit huli na ang lahat. Libu-libong piranha ang bumahas sa pool at ang eksena ay naging isang ganap na paliguan ng dugo. Ang tubig ay naging matingkad na pula sa isang iglap. Maging ang mga tao sa mga water slide ay inatake habang lumilipad sila pababa. Ang parke ay naging purong kaguluhan habang ang lahat ay sumisigaw at nagtatakbuhan para sa kanilang buhay. Tanging si Deputy Fallon lamang ang nanatiling kalmado sa kanyang wheelchair. Pinakabit niya sa kanyang assistant ang kanyang titanium prosthetic legs. Siya ay paika-ika patungo sa pool. Determinadong lumaban hanggang kamatayan. Hindi man lang mabutas ng mga piranha ang kanyang mga metal na binti. Ang mas maganda pa, ang kanyang prosthetics ay espesyal na binago. Gumamit siya ng shotgun na nakapaloob sa kanyang binti upang palayasin ang mga piranha. Lumaban siya ng husto upang protektahan ang mga turista, ngunit napakaraming isda para sa isang tao. Pinanood ni Chet ang massacre na nanigas sa gulat at panghihinayang. Nagmadali sina Maddie at Barry na maghanap ng paraan upang matigil ang pagpatay. Upang maiwasan ang mas maraming pagkamatay, kailangan nilang alisan agad ng tubig ang pool. Sinabihan ni Maddie si Barry. Nabuksan ang mga balbula ng tubig habang siya ay nananatili upang iligtas ang mga tao. Habang papunta sa pump room, nakasalubong ni Barry ang kanyang kaibigang si Dave. Inabot nilang dalawa ang mga kontrol at binuksan ang mga balbula. Nagsimulang maubos ang tubig, at ang malakas na higop ay humilas sa mga piranha papunta sa mga tubo. Si Maddie, na nasa tubig pa rin, ay nahuli rin sa higop. Nakita niya si Kyle sa deck at inakala niyang nailigtas na siya. Ngunit tumanggi si Kyle na tulungan siya. Iniwan siya ni Kyle, at si Maddie ay hinigop sa ilalim ng pool, nakaipit at walang magawa. Ang mas malala pa, isang piranha ang tumagos sa pader at lumangoy papunta sa kanya. Sa huling segundo, dumating si Barry. Gumamit siya ng isang metal na trident pole para sibatin ang isda nang may perpektong target, ngunit masyadong matagal na nasa ilalim ng tubig si Maddie. At nawala ng malay. Sumisid si Barry at hinayla siya palabas ng pool. Hindi siya nag-aksaya ng isang segundo, at nagsimulang magsagawa ng CPR. Sa wakas ay umubos siya ng tubig. Ibinalik siya ni Barry mula sa bingit ng kamatayan. Samantala, nagpa siya si Dave sa pump room na lumabas ng may malakas na pagsabog. Nagsalin siya ng gasolina sa mga tubo at naghagis ng sigarilyo. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa parke at nagsimulang umulan ng mga patay na isda. Nang akala ng lahat ay tapos na ang bangungot, tumunog ang telepono ni Maddie. Si Mr. Goodman pala. At nanginginig ang boses nito. Binalaan niya ito na ang mga piranha ay nag-i-evolve. Natututo silang maglakad. Ang sarili niyang espesimen ay nakatakas na sa tangke nito. Sa sandaling yun, isang piranha ang gumapang palabas ng pool. At nagsimulang maglakad sa lupa. Lumapit ang batang lalaki mula kanina para kunan ito ng litrato. Tumalo ng isda at agad siyang pinugutan ng ulo. Nagkalat ang dugo sa lahat ng dako, tinakpan ng kanyang ina.